Si Lian ay nakaluhod sa sahig na puno ng alikabok. Ang mga kamay niyang nanginginig habang nililinis ang mga pira-pirasong salamin mula sa antigong florera na sadyang itinumba ni Doña Rosario upang ipasa ang kasalanan sa kanya. Pumasok si Carlos, hindi nagtanong ni isang salita, at malamig na inihagis ang mga papeles ng diborsyo sa ibabaw ng mesa at binitiwan ang matalim na salita. Tama ang sinabi ng ina ko, wala kang halaga kundi isang utang. Sa sandaling iyon, ang tunog ng basag na salamin sa puso ni Lian ay mas malakas pa kaysa tunog ng basag na salamin sa kanyang harapan. Pipiliin ba niyang magpatuloy na nakaluhod o babangon upang kunin ang buhay na nawala? Ang pamilyang ito ay isang pasanin na kailanman ay hindi magiging sapat para sa ating pangalan. Carlos, hanggat narito siya, ang ating dangal ay unti-unting nalulusaw sa putik. Ang boses ni Doña Rosario ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak nilang sala, matalas at puno ng pagmamataas. Nakatayo si Lian sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray ng tsa na kanina pa niya inihahanda ng may labis na pag-iingat. Ang bawat tasa ng porselana ay maingat niyang inayos. Tinitiyak na ang temperatura ng tubig ay saktong tama para sa panlasa ng kanyang biyenan. Ngunit sa bawat paghinga niya, ang bango ng tsa ay tila nagiging mapait na usok na bumabalot sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Carlos sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Isang larawan ng pagsuko na kailanman ay hindi niya naipakita sa ibang tao. Hindi man lamang lumingon si Carlos sa direksyon ni Lian, kahit na alam nitong naroon siya. Ang distansya sa pagitan nilang mag-asawa ay hindi lamang nasusukat ng ilang metro, kundi ng mga taon ng pananahimik at pagtitiis na unti-unting kumakain sa kanilang pagsasama. Unti-unting bumagsak ang paningin ni Lian sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis at inaalagaan ay bakas na ngayon ng pagod at mga gasgas mula sa mga gawaing bahay na pilit niyang ginagampanan ng mag-isa sa kabila ng pagkakaroon ng mga katulong. Siya ay nanatiling nakatayo roon. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat pintig nito ay mabilis. Naghahabol ng hininga sa gitna ng isang katotohanang hindi niya gustong tanggapin. Bakit kahit gaano kalalim ang kanyang pagmamahal, laging may kulang? Bakit kahit gaano karaming sakripisyo ang kanyang ialay, para sa kanila ay nananatili siyang isang estranghero na walang ibang ginawa kundi maging pabigat? Ang tray sa kanyang mga kamay ay unti-unting bumibigat, na tila ito ang bigat ng buong mundo na ipinapasa sa kanyang balikat. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang yumuko ng malalim. Ang sahig ay malamig, at sa bawat pagpatak ng kanyang pawis mula sa sentido, tila nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng mga pader na dati ay tinatawag niyang tahanan. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang ganitong klaseng sakit na hindi man lang marinig ng iba? Hanggang kailan siya magpapanggap na ang bawat pagyurak sa kanyang pagkatao ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang isang asawa? Nabalot ng isang nakakasulasok na katahimikan ang hapagkainan nang tuluyang lumabas si Lian mula sa kusina. Hindi niya hinintay na makita ang reaksyon ng mag-ina. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang silid, ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig na kahoy ay tila isang babala sa paparating na bagyo sa kanyang buhay. Sa loob ng silid, inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng malaking kama na minsan ay saksi sa kanilang mga pangako. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na bilangguan. Sa loob ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Carlos. Hindi man lang nito sinubukang lumapit o hawakan ang kanyang balikat. Sa halip, tumayo ito sa tapat ng kabinet at kumuha ng isang manipis na sobre.
Ang bawat galaw ni Carlos ay may dalang pamilyar na katigasan. Nang humarap ito sa kanya, walang bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito, tanging isang malamig na pagtanggap sa desisyong hindi naman nagmula sa sarili nitong puso. Inilapag ni Carlos ang sobre sa ibabaw ng kama. Ang bawat kanto nito ay tila isang talim na sumusugat sa paningin ni Lian. Walang salitang binitawan ng kanyang asawa, tanging isang malalim na pagbuntong hininga na puno ng pagod. Hindi pagod dahil sa trabaho, kundi pagod sa pagpapanggap na ang lahat ay maayos pa. Alam ni Lian ang nilalaman ng sobre kahit hindi niya ito buksan. Ang mga dokumentong iyon ang magtatapos sa lahat ng mga taon ng kanyang paghihirap, pagtitiis, at pag-asa na baka balang araw ay makikita rin ni Carlos ang kanyang halaga. Naramdaman ni Lian ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana ay tila humahampas sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang mundo sa labas ng bahay na ito ay patuloy na umiikot, habang ang kanyang sariling mundo ay unti-unting naglalaho. Tumingin siya kay Carlos, umaasang makakakita ng kahit katiting na luha o pagsisisi, ngunit ang nakita lamang niya ay ang imahe ng isang taong tuluyan nang sumuko sa anino ng kanyang ina. Bumulong si Carlos, isang boses na halos hindi marinig, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Lian ng may matinding pait. Sinabi nitong para sa kapakanan ng kanyang ina at para na rin sa katahimikan ng kanilang tahanan, mas mabuting tapusin na nila ang lahat. Ang bawat kataga ay parang mga bato na unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagkapit sa natitirang dignidad, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa kanyang isipan. Paano niya sisimulan ng bukas kung ang lahat ng kanyang pinanghawakan ay tuluyan ng binawi sa isang iglap? Ang bawat pagpaspas ng pakpak ng eroplano ay tila isang tibok ng pusong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Paglapag ni Lian sa lungsod ng Ho Chi Minh, ang hangin na sumalubong sa kanya ay hindi ang pamilyar na polusyon ng Maynila, kundi ang halimuyak ng basang lupa at ang buhay na enerhiya ng isang dayuhang syudad. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na maleta, ang tanging naiwan sa kanya mula sa mga taong pilit na nagbubura sa kanyang pag-iral. Walang sino mang sumundo sa kanya, walang bulaklak, walang yakap. Tanging ang ingay ng trapiko at ang mga boses na hindi niya maintindihan ang nagsilbing musika sa kanyang pagdating. Sa loob ng isang linggong pagtatrabaho sa isang tanggapan sa sentro ng lungsod, ang bawat araw ni Lian ay parang isang mahabang panaginip. Ang pag-a-adjust sa bagong kapaligiran ay naging paraan niya upang hindi na mag-isip tungkol sa nakaraan. Ngunit sa isang maliit na cafe, sa tabi ng kanyang tinutuluyang apartment, doon niya unang nakilala si Javier. Si Javier ay isang arkitekto na may mga mata na tila laging may dalang mapayapang kwento. Hindi ito ang unang pagkakataon na may kumausap sa kanya sa wikang Ingles, ngunit ang paraan ni Javier ng pagtatanong kung bakit tila malayo ang kanyang tingin ay naghatid ng isang kakaibang pakiramdam. Habang nakaupo sila sa isang mesa na gawa sa kahoy, pinanood ni Lian ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang tubig ay naglilinis sa mga kalsada, tinatangay ang mga alikabok at dumi, isang tanawing nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagtubig. Hindi ito dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkalito sa kung bakit isang estranghero ang mas nakakakita sa kanyang pagod kaysa sa taong pinag-alayan niya ng buong buhay. Hindi mo kailangang maging matapang sa harap ko, ang mahinang sinabi ni Javier. Ang kanyang boses ay parang isang mahinahong awitin sa gitna ng unos. Ang mga salitang yon ang naging susi sa pagbitaw ni Lian sa mga pader na matagal niyang binuo sa kanyang paligid. Sa mga sumunod na araw, si Javier ang naging tahimik na kasama ni Lian sa paglalakad sa mga parke at pagbisita sa mga lumang gusali. Wala silang mabigat na pag-uusap tungkol sa hinaharap,
Tanging ang mga simpleng tanong tungkol sa kung ano ang gusto niyang kainin o kung ano ang nakikita niya sa mga pinturang nasa pader. Sa bawat sandali, unti-unting nakikita ni Lian ang kanyang sarili sa refleksyon ng mga salamin sa mga tindahan. Hindi na ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa sasabihin ng iba, kundi isang babaeng may sariling buhay, may sariling desisyon, at may kakayahang huminga ng malalim ng walang takot. Ngunit ang katahimikan ng kanyang bagong mundo ay biglang nayanig. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang apartment, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bag. Ang pangalan ni Carlos ay nagningning sa screen, isang anino, mula sa nakaraan na pilit na bumabalik upang manggulo. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Carlos ay hindi man lang nagtanong kung paano siya, kung kumain na ba siya, o kung ligtas ba siya sa isang bansang hindi niya kabisado. Ang tanging boses na sumalubong sa kanya ay ang utos na magpadala ng pera dahil kailangang bayaran ang mga utang na ginawa ni Doña Rosario gamit ang kanyang pangalan. Naramdaman ni Lian ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang boses ni Carlos sa kabilang linya ay puno ng pagkamayabang, na tila ang pagpunta niya sa Saigon ay isang pribilehiyo lamang na dapat niyang bayaran. Kailangan namin ng pera, Lian. Huwag mong kakalimutan ang obligasyon mo sa pamilya. Kahit na nagbabalak na tayong maghiwalay, ang matigas na pahayag ni Carlos, ang bawat salita ay parang isang latigo na humahampas sa kanyang natutuklasang kapayapaan. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Saigon, tumayo si Lian. Ang mga ilaw ng syudad ay tila nagiging malabo dahil sa luha na pilit niyang pinipigil. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala na siyang utang na loob sa kanila. Ngunit ang lahat ng ito ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Ang telepono sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na pasanin na nais na niyang bitawan. Ngunit sa kabilang banda, ang tawag na ito ang nagpapaalala sa kanya na hanggat hindi siya tuluyang tumatalikod, hindi siya kailanman magiging malaya. Ang paglapag ng eroplano sa Manila ay hindi nagdala ng hanging sariwa, kundi isang masikip at mainit na yakap ng polusyon at alaala. Paglabas ni Lian sa pintuan ng arrival area, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pamilyar na mukha ni Carlos. Sa halip, hinanap niya ang sarili sa gitna ng dagsa ng mga tao. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. At sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maleta na puno ng mga damit at gamit na binili niya gamit ang sariling pera. Ang unang pagkakataon na siya mismo ang nagdesisyon kung ano ang nararapat para sa kanyang sarili. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang bawat sulok ay tila nagbubulong ng mga sumpa. Ang mga gamit, ang mga larawan sa dingding, at ang amoy ng kape na paborito ni Doña Rosario ay nananatili sa hangin, tila walang nagbago. Ngunit sa pagpasok pa lang niya, sinalubong na siya ng isang tinig na puno ng pagkamayabang at mapait na pagkutya. Doña Rosario, na nakaupo sa kanyang paboritong silya, ay hindi man lang tumayo upang batiin siya. Ang kanyang mga mata, na dati ay nakakatakot sa paningin ni Lian, ay ngayon ay tila mga mata ng isang matandang naghahanap ng pagkakamali. Akala mo ba ay makakatakas ka sa iyong mga obligasyon dahil lamang sa nagbakasyon ka sa Saigon? Ang boses ng biyenan niya ay parang kidlat na bumibiyak sa katahimikan. Hindi tumingin si Lian sa kanya. Sa halip, inilapag niya ang kanyang maleta sa sahig. Ang tunog ng gulong nito sa matigas na sahig ay tila isang matibay na pahayag ng pagbabalik. Tumalikod si Lian sa matanda at naglakad patungo sa kusina, isang lugar na dati ay kanyang ginagawang santuwaryo ng paglilingkod. Ngunit ngayon ay tila isang entablado lamang ng kanyang mga alaala. Maya-maya pa, pumasok si Carlos. Ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo ay mukhang pagod. Ang kanyang buhok ay hindi maayos.
at ang kanyang mga mata ay walang ningning. Pagkakita sa asawa, nagulat si Carlos sa kakaibang aura ni Lian. Wala nang takot sa mga mata ni Lian. Wala na ang babaeng laging nagtatanong kung anong gusto niyang hapunan. Ang babaeng nasa harap niya ay parang isang estrangherong may sariling mundo. Isang taong hindi na naghahanap ng kanyang pagkilala. Lian, kailangan nating mag-usap tungkol sa pera na hiniling ko. Ang wika ni Carlos na tila hindi napapansin ang pagbabago sa kanyang asawa. Huminto si Lian sa paglalakad at dahan-dahang humarap kay Carlos. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay napuno ng ingay ng orasan sa dingding na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa kanilang pagkasira. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Doña Rosario ay humawak sa braso ni Lian, isang pagpilit na gawin ng pagmamano, ang ritual na dati ay kanyang ginagawa bilang tanda ng pagsuko. Ngunit sa halip na yumuko, marahang inilayo ni Lian ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ni Doña Rosario ay tumama lamang sa hangin. Ang mukha ng biyanan ay namula sa galit. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Hindi makapaniwala sa ginawa ni Lian. Ito ang unang pagkakataon na ang ritual ng paggalang ay tinanggihan ng isang taong matagal nang inapi. Ang hangin sa sala ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Carlos at ang bahagyang pag-alog ng mga baso sa hapagkainan dahil sa panginginig ng mga kamay ng kanyang biyenan. Hindi na ako magmamano, Doña Rosario. Ang wika ni Lian, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may talim na hindi kayang baluktutin ng kahit sino. Ang bawat salita ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Malinaw, matapang, at hindi matitinag. Tumingin si Lian kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay parang salamin na sumasalamin sa kawalan ng direksyon ng lalaki. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa Maynila, Carlos. Ang perang hinihingi mo ay hindi para sa akin. At hindi ko na kailangang magpaliwanag sa inyo kung bakit hindi ko na kayang magbigay ng kahit isang sentimo. Sa pagtalikod ni Lian upang maglakad patungo sa kanyang silid, iniwan niya ang dalawa sa gitna ng kanilang pagkalito at galit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa mga kadenang matagal nang nakapulupot sa kanyang mga binti. Sa pagpihit ng doorknob ng kanyang silid, alam ni Lian na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima na naghihintay ng awa. Siya na ang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Ang mga sumunod na araw sa loob ng bahay ay tila isang maikling sandali ng katahimikang nagbabadya ng malakas na unos. Mula nang tumanggi si Lian na magpagmamano, isang pader ng malamig na tensyon ang bumalot sa bawat silid. Si Doña Rosario, na dati ay sanay sa pagkontrol sa bawat kilos at desisyon ni Lian, ay tila isang leon na nawalan ng biktima. Ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa bawat paggalaw ni Lian. Naghahanap ng anumang senyales ng paghina o pagsisisi. Ngunit ang tanging nakikita niya ay isang babaeng tahimik na kumikilos ayon sa sariling dikta ng kanyang isipan. Isang umaga, habang nag-aayos si Lian ng kanyang mga gamit para sa trabaho, pumasok si Doña Rosario sa silid na walang katok. Ang kanyang mukha ay puno ng pait na hindi na niya kayang itago. Wala kang utang na loob, Lian. Ang simulang bulyaw nito, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinakain kita, pinatira, at binigyan ng pangalan na hindi mo naman nararapat. Ngayon, pagkatapos mong magtrabaho sa ibang bansa, iniisip mo na bang kaya mo nang lumaban? Humarap si Lian nang walang kaba. Ang kanyang mga mata ay matatag at kalmado. Hindi siya sumagot agad. Hinintay niya munang matapos ang bawat matatalim na salita ng biyenan. Doña Rosario, ang tugon ni Lian, sa isang tono na hindi agresibo, ngunit may sapat na diin. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala. Hindi ko ninakaw ang aking pagkakataon. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo na hawak ko ngayon. Ang inyong mga salita ay hindi na sapat para takutin ako.
Sa sala, narinig ni Carlos ang pagtatalo. Mabilis siyang pumasok. Ang kanyang muka ay naguguluhan at nababalot ng takot na baka tuluyan ng magkagulo ang lahat. Lian, tama na. Huwag mo namang bastusin si nanay. Ang wika ni Carlos, ang kanyang boses, ay pilit na nagpapakita ng awtoridad na matagal na niyang nawala. Makinig ka sa akin. Kailangan natin ng pera para sa bayarin ng bahay na ito. Kung hindi mo ibibigay, paano na ang ating kinabukasan? Tumawa si Lian, isang tawa na walang halong saya, kundi purong kapaitan. Kinabukasan niyo, Carlos, hindi sa atin. Huwag mong isama ang aking pagsisikap sa inyong mga maling desisyon sa pera. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Lian ang kanyang bag at naglakad palabas. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinintay ang susunod na sasabihin ni Carlos. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanila ay tila pagputol sa isang manipis na sinulid na dati ay nagtatali sa kanya sa isang buhay na hindi naman para sa kanya. Pagdating sa trabaho, naramdaman ni Lian ang gaan ng kanyang kalooban. Sa loob ng opisina, tiningnan niya ang mga dokumentong pampinansyal na kanyang hawak. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang tungkol sa mga dokumentong pangkumpanya na dati ay pinagtitiwalaan sa kanya ni Carlos dahil sa kanyang husay sa trabaho. Sa isang drawer sa kanilang bahay, matagal na niyang napansin ang mga resibo at mga sulat na nagpapatunay sa mga transaksyong ilegal na ginagawa ni Doña Rosario gamit ang pangalan ng pamilya. Iyon ang lihim na matagal na niyang itinatago, hindi bilang sandata para sa paghihiganti, kundi bilang proteksyon. Sa gabi, pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang bahay na tila walang kuryente. Ang dilim sa sala ay hindi dahil sa patay na ilaw, kundi dahil sa tensyon na parang nakakasakal. Nakaupo si Doña Rosario sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang at sa tabi niya ay nakatayo si Carlos na parang naghihintay ng hudyat mula sa ina. Ibigay mo sa amin ang account access mo, Lian. Ang utos ni Carlos, ang boses niya ay naging mas matapang dahil sa presensya ng kanyang ina. Hindi natinag si Lian. Tumayo siya sa tapat nila. Ang kanyang anino ay humahaba sa dingding na tila isang higante sa harap ng 2 taong nakasanayan ng maghari. Hindi na mangyayari iyon, ang wika ni Lian. Sa sandaling iyon, ang takot na matagal na niyang kinikim-kim ay napalitan ng isang matalas na katalinuhan. Alam ni Lian na sa bawat kilos nila, mas lalong napapawi ang natitirang respeto niya sa kanila. Ang laro ng kapangyarihan ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, hindi siya magpapatalo. Ang hangin sa loob ng kanilang tahanan ay naging mabigat at puno ng tensyon. Tila isang bagyong handa ng sumabog anumang sandali. Sa gitna ng sala, nakatayo si Lian. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit may bigat, na hindi kayang baliwalain ni na Doña Rosario at Carlos. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa pagitan ng kanilang nakaraan at ng katotohanang pilit na inililihim. Hawak ni Lian ang isang makapal na folder. Ang mga pahina sa loob nito ay hindi lamang basta papel. Ito ang listahan ng mga pekeng transaksyon, mga utang na ginawa sa kanyang pangalan, at ang mga ebidensya ng paglustay ng yaman na matagal nang ginagawa ng kanyang biyenan. Nang ilapag ni Lian ang folder sa hapagkainan, ang tunog nito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng kadiliman. Hindi siya gumalaw, nanatiling nakatingin. Nang diretso sa mga mata ni Carlos, ang lalaking dati niyang tinawag na asawa, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na nabubuhay sa anino ng kanyang ina. Ano ito? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinusubukang basahin ang mga nakasulat sa loob. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Unti-unting namutla si Carlos, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa mga dokumento. Sa bawat pagbasa niya, ang kanyang tingin ay bumabaling sa kanyang ina
na kanina pa nakaupo sa sulok. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang halo ng takot at matinding galit na hindi na kayang itago ng anumang maskara ng kapangyarihan. Si Doña Rosario, na dati ay laging may handang paninisi at mapangaping salita, ay biglang natigilan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakaturo sa liyan, ay pilit na kumakapit sa silya. Iyan ay mga kasinungalingan lamang. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang yan para siraan ang pamilyang ito. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang naghahanap ng paraan para agawin ang lahat mula sa amin. Hindi ko kailangang magsinungaling, Doña Rosario. Ang tugon ni Lian. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may diin na tila bakal. Ang bawat resibong ito ay may pirma at selyo ng bangko. Ang mga transaksyong ito ay nangyari noong mga panahong pilit niyo akong pinipilit na magtiis. Noong mga panahong kinuha niyo ang bawat sentimo ng aking sweldo sa pangalang pag-iipon para sa pamilya. Ngayon, sino ang tunay na nagtaksil sa ating lahat? Ang sala ay muling binalot ng isang nakakasulasok na katahimikan. Si Carlos ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ang pagmamahal na dati ay kanyang ipinaglalaban ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Tumingin si Lian kay Carlos, hindi na may pagmamahal o pag-asa, kundi may isang uri ng pagpapakawala na matagal na niyang hinintay. Carlos, hanggang ngayon, hinintay kitang maging lalaki. Hinintay kitang tumayo sa sarili mong mga paa. Ngunit hanggang huli, ang pinili mo pa rin ay ang manatiling anino ng iyong ina. Dahil sa galit, tumayo si Doña Rosario. Ang kanyang mukha ay namumula at pilit na inagaw ang mga dokumento mula sa hapagkainan. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang mga paa ay nadulas sa makinis na sahig at siya ay bumagsak sa matigas na semento. Walang nagsalita. Walang lumapit upang siya ay tulungan. Ang tanawin ay tila isang imahe ng isang reynang nawalan ng kanyang trono. Isang babaeng matagal nang naghari sa takot ngunit ngayon ay wala ng kapangyarihan sa harap ng katotohanan. Ang pagbagsak ng matanda ay tila isang huling hudyat. Tumingin si Lian sa pinto. Ang kanyang maleta ay handa na sa gilid. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ang ebidensya ay nasa harap na nila at ang kanilang mga mukha ay nagsasabing alam na nila na wala na silang babalikan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ramdam ni Lian ang unti-unting pagbaba ng bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsasakripisyo at ang lahat ng pagtitiis ay unti-unting nagiging alaala na lang ng isang babaeng hindi na kailanman magpapasailalim sa kahit kaninong kapangyarihan. Tumalikod si Lian. Hindi na muling lumingon sa bahay na dati ay tinawag niyang tahanan. Sa kanyang paglakad palabas, ang bawat hakbang niya ay naging isang hakbang patungo sa isang kinabukasan na siya mismo ang humuhubog. Ang gabi ay naging saksi sa kanyang paglaya at sa malayo, ang mga bituin ay tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong landas na puno ng pag-asa at kalayaan. Ang gabi sa loob ng bahay ay tila naging isang malamig na kuweba kung saan ang bawat anino ay humahaba at nagtatago ng mga lihim na matagal nang pilit na ibinabaon. Nakaupo si Carlos sa sahig ng sala, hawak ang mga dokumentong inilapag ni Lian. Ang kanyang mga mata ay blanko. Tila hindi pa rin matanggap ang mga katotohanang nakasulat sa bawat pahina. Sa kanyang tabi, si Doña Rosario ay nananatiling nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga at ang kanyang muka ay bakas ng isang kakaibang halo ng pagkatalo at matinding pagkapuot. Carlos, ang boses ni Doña Rosario ay nanghihina, ngunit may natitira pa ring talim. Huwag kang maniwala sa mga papel na yan. Gawa-gawa lang yan ni Lian para palabasin na siya ang biktima. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa ko para sa'yo?
Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sakripisyo ko para mapanatiling buo ang pangalan natin? Tumingin si Carlos sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pag-aproba. Nanay, ang mga dokumentong ito ay galing sa bangko. Hindi ito gawa-gawa. Bakit ninyo ginamit ang pangalan ko at ni Lian para sa mga transaksyong ito? Bakit ninyo kami niloko? Ang boses ni Carlos ay basag, puno ng pait, na matagal na niyang pilit na nilulunok. Ang pagtitiwala na dati ay kanyang ibinibigay ng buo sa kanyang ina ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagdududa. Sa labas ng silid, nakikinig si Lian. Ang kanyang puso ay tahimik. Hindi na niya kailangang marinig ang bawat salita nila upang malaman ang magiging hantungan ng eksenang ito. Ang kanyang mga gamit ay nakaayos na sa labas at ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay unti-unti na niyang iniiwan. Hindi siya nakakaramdam ng galit, kundi isang uri ng malalim na awa. Hindi para sa sarili, kundi para sa dalawang taong nakulong sa sarili nilang kasakiman. Carlos, kung mahal mo talaga ako, panig sa akin ang pipiliin mo. Ang dagdag ni Doña Rosario, ang kanyang tono, ay naging mas matamis, isang pagtatangkang manipulahin muli ang kanyang anak. Isipin mo ang magiging hitsura natin sa harap ng ating mga kaibigan at kasamahan. Kapag kumalat ang tungkol sa mga dokumentong ito, mawawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Si Lian lang ang may hawak ng ebidensya, kaya kung pipiliin mo ako, matatapos natin ang lahat ng ito. Nanatiling tahimik si Carlos. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang malaking pagpapasya. Tumingin siya sa mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. At sa huli, tumingin sa pintuan kung saan alam niyang naroon si Lian. Ang bigat ng desisyon ay mababakas sa bawat linya ng kanyang mukha. Sa puntong ito, ang pagpili ni Carlos ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi tungkol sa kung anong uri ng lalaki ang gusto niyang maging. Hindi ko na kaya, nanay. Ang wika ni Carlos, ang kanyang boses ay naging matatag na sa unang pagkakataon. Tumayo siya, inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng hapagkainan at humarap sa kanyang ina na may mukhang puno ng pagod. Sa loob ng maraming taon, sumunod ako sa inyo dahil akala ko iyon ang pagmamahal. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang lahat. Hindi ninyo kami minahal, ginamit ninyo kami. At kahit anong mangyari sa ating pangalan, hindi ko na kayang ituloy ang ganitong klasing buhay. Lumabas si Carlos mula sa sala at pumasok sa kwarto kung saan naroroon si Lian. Narito ang isang pag-rewrite ng iyong kwento upang hindi ito mablock sa 11 lab. Nang makita siya ni Lian, wala nang labis na emosyon sa kanyang mga mata, kundi ang matinding pagpapasya na tanggapin ang lahat ng nangyari. Aalis na ako, Carlos. Ang mahinahon niyang pahayag. Hindi na mahalaga kung sino ang pinili mo. Ang pinakamahalaga ay ang desisyon ko na hindi na bumalik sa mundong ito. Sinubukan ni Carlos na hawakan ang braso ni Lian, ngunit siya'y umiiwas ng maingat. Lian, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahina. Masyado akong naging alalay sa gusto ng aking ina. Ngunit ang bawat salita ni Carlos ay huli na. Ang sakit na idinulot ng kanyang kawalan ng paninindigan ay hindi kayang mabura ng isang paghingi ng tawad. Tumingin si Lian sa kanya ng may kapayapaan sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na hindi kayang abutin ni Carlos. Hindi kita masisisi, Carlos. Ang huling wika ni Lian bago siya tuluyang lumabas ng silid. Ngunit hindi na ako ang taong naghihintay para maging sapat sa iyo. Sa kanyang paglisan, iniwan niya si Carlos sa gitna ng silid, isang lalaking nagising sa katotohanan, ngunit huli na ang lahat para sa kanyang pagsisisi. Ang pinto ay sumara ng dahan-dahan, isang tunog na nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na punong-puno ng pagtitiis at nagbubukas ng isang bagong pahina kung saan ang bawat salita ay isusulat niya ayon sa kanyang sariling kagustuhan.
Ang paglabas ni Lian mula sa pintuan ng bahay na yon ay hindi sinamahan ng anumang pagsisisi. Sa halip, ang hanging yumakap sa kanya ay tila ang unang bugso ng kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa kanyang desisyon na hindi na muling lilingon sa isang buhay na punong-puno ng pagpapasailalim at pagpapanggap. Sa bawat hakbang niya palayo sa gate, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib na para bang ang bawat nakaraang pait ay unti-unting nagiging abo na tinatangay ng hangin. Pagdating niya sa isang apartment na pansamantala niyang inupahan, inilapag ni Lian ang kanyang maleta sa gitna ng silid. Ang lugar ay simple, maliit, at hindi hamak na mas payak kumpara sa marangyang bahay ni Doña Rosario. Ngunit ang bawat sulok nito ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang yaman. Dito, siya ang nagpapasya kung kailan papatay ng ilaw, kung ano ang kakainin sa hapunan, at kung paano niya gugugulin ang kanyang oras. Ang pag-iisa ay hindi na naging kaaway. Sa halip, naging matalik niya itong kaibigan sa paglalakbay patungo sa pagtuklas ng sarili. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang buhay ay naging isang serye ng maliliit, ngunit makahulugang tagumpay. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, kung saan ang kanyang husay ay muling kinilala at pinahalagahan. Hindi na niya kailangang mag-alala sa kung sino ang magbabantay sa kanyang bawat kilos o kung sino ang magkokomento sa kanyang bawat desisyon. Sa opisina, naramdaman niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng kanyang sariling tahanan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang parke, malapit sa kanyang opisina, nakita niya ang sarili na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Pinanood niya ang mga bata na naglalaro at ang mga magulang na masayang nagtatawanan. Dati, ang tanawing ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding pangungulila, ngunit ngayon, ito ay nagdudulot sa kanya ng pag-asa. Napagtanto ni Lian na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-aalay ng sarili sa ibang tao, kundi sa pag-aalaga sa sariling kaluluwa na matagal na niyang napabayaan. Habang siya ay nakaupo roon, isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanya. Si Javier, na nagkataong nasa Manila rin para sa isang negosyo, ay nakangiting tumayo sa kanyang harapan. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Ang wika ni Javier, ang kanyang boses, ay may dalang pagkamangha at saya. Umupo si Javier sa tabi niya. Hindi nanghihimasok, kundi nag-aalok lamang ng presensya na matagal na niyang ibinibigay mula pa noong nasa Saigon sila. Maraming nagbago, Javier, ang mahinang sagot ni Lian habang nakatingin sa malayo. Marami akong natutunan sa pagbabalik ko. Ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan kong patawarin ang sarili ko dahil sa pagiging mahina noong mga panahong hinahayaan kong yurakan nila ang aking pagkatao. Hindi sumagot si Javier agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging tulay sa kanilang dalawa. Ang pagpapatawad sa sarili, ang pinakamahirap na hakbang, Lian. Ang wika ni Javier nang may paghanga sa kanyang boses. Ngunit ang katotohanang nakatayo ka na ngayon ng matatag ay patunay na nalampasan mo na ang bagyo. Sa paglubog ng araw, ang langit ay naging kulay kahel at rosas, isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw ng paglalakbay. Ramdam ni Lian na ang nakaraan ay hindi na isang tanikala na humihila sa kanya pabalik, kundi isang guro na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng hangganan at paggalang sa sarili. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pag-ibig mula sa taong hindi naman marunong magmahal. Siya na ang babaeng nagmamahal sa sarili. At sa ganoong paraan, handa na siyang tumanggap ng pag-ibig na tunay, respetado, at tapat. Sa pag-uwi niya sa kanyang maliit na tahanan, ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Alam ni Lian na marami pang pagsubok na darating sa kanyang buhay, ngunit ang bawat isa ay haharapin niya
Nang may tapang, ang kanyang paglayang ito ay hindi lamang pag-alis sa isang masamang sitwasyon, kundi isang pagsisimula ng isang kabanata kung saan siya ang bida, ang manunulat at ang tagapagtanggol ng kanyang sariling kaligayahan. Ang gabi ay muling bumalot sa lungsod, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging saksi sa isang babaeng muling natagpuan ng ningning sa gitna ng kanyang sariling pagkatao. Ang pagbangon ni Lian ay hindi naging madali. Sa kabila ng kalayaang kanyang nakamit, ang bawat araw ay isang pakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan na pilit pa ring kumakatok sa kanyang isipan. May mga gabing nagigising siyang pawisan, dala ang takot na baka ang lahat ng ito ay panaginip lamang at pagmulat niya ay nasa loob na naman siya ng malupit na anino ni Doña Rosario. Ngunit sa tuwing makikita niya ang liwanag ng umaga na tumatagos sa kanyang bintana, muling nanunumbalik ang katotohanan. Wala na siya roon. Wala na siyang dapat paglingkuran maliban sa kanyang sariling kapakanan. Sa kanyang trabaho, unti-unting nakilala si Lian bilang isang babaeng may matatag na prinsipyo at husay na hindi matatatawaran. Hindi na siya ang empleyadong laging nag-aalinlangan sa kanyang mga desisyon. Sa bawat presentasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala sa sarili. Isang boses na matagal na niyang ibinaon sa limot noong siya ay nasa ilalim pa ng pamumuno ng kanyang dating asawa. Ang bawat tagumpay, kahit gaano kaliit, ay nagiging isang munting hakbang patungo sa pagbuo ng isang bagong pagkatao na mas matibay at mas matalino. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogado. Ito ang abogadong humahawak sa kanyang kaso ng diborsyo. Lian, ang iyong mga dokumento ay handa na. Ang proseso ay maayos na tinatanggap ng korte dahil sa mga ebidensyang naisumite mo. Wika ng abogado sa kabilang linya. Ang balitang iyon ay parang isang malakas na pagpintig ng kampana sa kanyang pandinig, ang opisyal na pagtatapos ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, ang huling tanikala na nagtatali sa kanya kay Carlos ay tuluyan ng naputol. Walang pagsisisi, walang lungkot. Tanging isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa, na tila nililinis ang huling bakas ng kanyang pagiging asawa sa mata ng batas. Sa kanyang paglalakad pauwi, napaddaan siya sa isang tindahan ng mga bulaklak. Bumili siya ng isang bungkos ng mga puting rosas, hindi para sa sinuman, kundi bilang tanda ng pagdiriwang sa kanyang sariling pagbangon. Habang daladala ang mga bulaklak, nakita niya si Javier na naghihintay sa labas ng gusali kung saan siya nagtatrabaho. Si Javier ay nakasuot ng simpleng polo, may dalang kape para sa kanilang dalawa. Isang eksenang tila hango sa isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong diborsyo, ang mahinang wika ni Javier habang sila ay naglalakad sa malapit na parke. Hindi ako nandito para magdiwang, kundi para magbigay ng paggalang sa isang babaeng nagpakita ng napakatinding tapang. Tumingin si Lian kay Javier, at sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang pagkahabag sa mga mata nito, kundi ang paghanga na matagal na niyang hindi nakikita sa sinumang lalaki. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng lakas para harapin ang lahat ng ito, Javier. Akala ko, ang buhay ko ay nakatadhana na sa loob ng bahay na yon. Ang buhay ay hindi isang tadhana na nakaukit na sa bato, Lian. Sagot ni Javier habang inilalagay ang kanyang kape sa isang bench. Ang buhay ay isang canvas, at sa mga huling buwan, nakita ko kung paano mo unti-unting ipinipinta ang iyong sariling kulay sa gitna ng kulay-abong mundo mo noon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Lian ang isang mainit na damdamin na matagal na niyang hindi nararamdaman, hindi lamang pagmamahal, kundi ang pakiramdam na siya ay nakikita. Hindi bilang asawa ni Carlos, hindi bilang manugang ni Doña Rosario, kundi bilang Lian Bautista, ang babaeng may sariling pangalan at dignidad.
Sa gabi, pagdating sa kanyang bahay, inilagay ni Lian ang mga rosas sa isang florera sa gitna ng kanyang mesa. Ang bango ng mga bulaklak ay pumuno sa buong silid, isang amoy ng bago, ng sariwa, at ng malinis na pagsisimula. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na mapungay dahil sa luha. Ang mga ito ay maliwanag, puno ng buhay at determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig, ay ngayon ay matatag na humahawak sa baso ng tubig. Napagtanto ni Lian na ang pagbangon ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa isang masamang sitwasyon. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka bago mo pa hinayaan ng ibang tao na diktahan ang iyong halaga. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naghilom na at ang bawat pilat ay nagsisilbing marka ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Lian ay nakangiti, isang ngiting totoo, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya na kahit anong pagsubok ang dumating sa hinaharap, hindi na siya ang babaeng luluhod sa harap ng kahit sino. Siya na ang may-ari ng kanyang sariling liwanag at walang sino man ang makakakuha noon sa kanya kailanman. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ni Doña Rosario ay kumalat sa kanilang subdivision na parang apoy sa tuyong dayami. Ang malalaking utang na matagal niyang itinago. Ang mga ilegal na transaksyong ginawa sa ilalim ng pangalan ni Lian at Carlos at ang pagkakadiskubre ng mga pekeng dokumento ay humantong sa isang imbestigasyon ng mga awtoridad. Hindi na nakapagtataka na sa loob ng isang linggo, ang malaking mansyon na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan ay napalilibutan na ng mga tauhan mula sa bangko at mga taong sumisingil sa kanilang mga utang. Si Lian, na kasalukuyang nasa kanyang opisina, ay nakatanggap ng balita mula sa isang dating kapitbahay. Ang mansyon, ang mga mamahaling gamit, at ang lahat ng dangal na pinanghawakan ni Doña Rosario ay unti-unting kinuha ng mga nagpautang. Ang matanda, na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng mapait na salita para sa kanyang manugang, ay nakita ng mga kapitbahay na inilalabas ang mga huling gamit na natitira. Ang kanyang mukha ay bakas na ng pagtanda at pagkabigo. Wala na ang mga katulong, wala na ang mga kaibigang dati na nakapaligid sa kanya kapag siya ay nasa tuktok. Ang nag-iisang natira sa kanyang tabi ay si Carlos, na sa kabila ng lahat ay pinili pa ring manatili, bagaman ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagod at pagsisisi na hindi na kailanman mababawi. Habang binabasa ni Lian ang mensahe, wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Ang tanging nararamdaman niya ay isang uri ng kalungkutan, hindi para sa kanila, kundi para sa mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Sa isang maliit na cafe sa labas ng kanyang opisina, naghintay siya kay Javier. Nang dumating ito, hindi kailangang magtanong ni Javier. Alam niya sa mukha ni Lian na may mabigat na balita. Bagsak na sila, Javier. Ang mahinang wika ni Lian habang tinitingnan ang labas ng bintana. Ang lahat ng pinag-awayan nila, ang lahat ng kasinungalingan na ginamit nila para manakit ng iba, ay naglaho na parang bula. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Lian sa ibabaw ng mesa, isang haplos na naghatid ng init at katiyakan. Hindi mo na kailangang mag-alala, Lian. Ang lahat ng nangyayari ay bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Ang mahalaga, ikaw ay narito, malaya, at hindi kasama sa kanilang pagbagsak. Ikaw ang nagtanim ng kabutihan at katapatan, at iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nakatayo pa rin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nakabalita si Lian na si Carlos ay nagsimula ng maghanap ng trabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Ang lalaking dati ay laging umaasa sa yaman ng kanyang ina ay napilitang humarap sa realidad ng buhay. Minsan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Lian si Carlos sa isang sakayan ng bus. Ang dating maayos na bihis na lalaki ay mukhang matanda na. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang mundo.
Hindi nagtagpo ang kanilang mga paningin at pinili ni Lian na huwag nang magpakita. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang landas na dapat lakbayin. Ang nakaraan ay tapos na. Ang pagharap kay Carlos ay magbabalik lamang ng mga sugat na matagal na niyang hinilom. Samantala, sa isang maliit na apartment na inuupahan ng mag-ina, ang buhay ay hindi naging madali. Si Doña Rosario, na dati ay laging may masarap na pagkain sa hapag, ay napilitang mamuhay sa payak na paraan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisisi. Ngunit ang pagsisising iyon ay walang mapupuntahan dahil sa kanyang pride na hindi niya kailanman binitiwan. Si Carlos sa kabilang banda ay nagsisimulang maunawaan ang halaga ng bawat sentimo at ang bigat ng pagtatrabaho, ang mga bagay na sana ay natutunan niya noon pa man kung hindi siya naging sunod-sunuran. Isang gabi, bago matapos ang buwan, nakatanggap si Lian ng isang sulat mula kay Carlos. Walang maraming salita sa loob, tanging isang maikling paghingi ng tawad at pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Sana ay masaya ka na sa landas na pinili mo, ang wika sa huling bahagi ng sulat. Salamat dahil sa'yo. Natutunan ko ang halaga ng pagiging lalaki, kahit na huli na ang lahat para sa atin. Hindi na sumagot si Lian. Itinago niya ang sulat sa isang drawer, hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang patunay ng isang kabanata na tuluyan na niyang isinara. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag kaysa dati. Habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang sariling tahanan, isang apartment na binayaran niya gamit ang sariling ipon, naramdaman ni Lian ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkatalo ng mga taong umapi sa kanya. Ito ay ang kakayahan niyang magpatuloy, magmahal muli, at mamuhay ng may dignidad. Si Javier ay nasa tabi niya, nakatingin din sa malawak na kalangitan. Ano ang iniisip mo? Tanong nito. Iniisip ko. Ang sagot ni Lian, na kung hindi ako umalis, kung hindi ako naging matapang, hindi ko malalaman kung gaano kasarap huminga ng malalim. Ang pagbagsak nila ay hindi aking responsibilidad. Ang aking responsibilidad ay ang maging masaya. At sa unang pagkakataon, ramdam ko na ang kaligayahan ay hindi na isang pangarap. Ito ay ang aking realidad. Sa paghawak ni Javier sa kanyang kamay, ang bawat takot ay naglaho. Ang nakaraan ay nananatiling aral. Ang hinaharap ay isang blankong papel na handa na niyang sulatan. Ang lahat ng unos ay lumipas na, at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging natira ay ang boses ng isang babaeng matapang, matatag, at tunay na malaya. Ang bawat pangarap na dati ay kinitil ng mga taong mapangapi ay muling nabuhay. At ngayon, walang sino man ang makakapigil sa kanyang paglipad.